Hello guys, this is Kate Extreme Vlogging, and for today, we will have a topic regarding about settling in the Philippines, okay? Sa lahat po ng OFW na magpo for good po sa Pilipinas, okay? So ayan po, meron po tayo ritong microphone, makikita nyo guys. So ayan, para naririnig nyo po. Meron po tayong 5 tips, okay? Unahin natin, savings. Okay? Kailangan po meron po kayong malaking pera na naipon po sa bangko. At para po sa inyong pagpo-for good, meron po kayong huhugutin at gagamitin po sa inyong pagninegosyo. Importante po na meron po tayong savings sa bangko. Okay? Number 1 po yan. Number 2, meron po tayong healthcare. Dapat po meron tayong PhilHealth. Kailangan po na bayaran po na natin ng buo ang PhilHealth para po sa ating pagpo-for good. At any moment po na kailangan natin ang hospitalization, ay meron po tayong matatakbuhan para po sa ating health. Okay? Sa ating pong katawan, sa ating pong sarili, sa ating pong mga sakit. Okay? Pangatlo, ang pangatlo po ay piliin nyo po or choose a business that you wanted to open in the Philippines, okay? So, piliin nyo po ang negosyong gusto nyo pong pasukin, okay? Ano po ba ang mga negosyo na dapat po nating piliin sa ating pagpo-for good, okay? A, pagkain. B, pananamit. C, pamamahay. 4, material po na yung mga necessity po natin sa mukha at katawan. At 5, ito po yung mga online business. Yan, online business like yung mga ukay-ukay, ayan, pwede yan, okay? So ayan po, 5, okay? So piliin nyo po kung saan po kayo naaangkop, yung kayang-kaya nyo pong gawin ang negosyong yun. Piliin nyo po dahil po kayo po ang hawak ng negosyo at hindi po ibang tao. Wag nyo pong hayaan na ang ibang tao po ang humawak ng negosyo, mahirap naman po yan. Dahil hindi naman po kayo nakatingin, okay? Siyempre, magugoyo kayo dyan. Kaya po, importante sa mga OFW, dahil po pinaghirapan natin ang pera, dapat tayo ang magnegosyo, okay? Kung ano man ang problema na kakaharapin natin sa ating pagninegosyo, tayo po ang magre-resolve. Okay? Ayan. Okay. Pangalawa. Yes, at ang pangatlo na yon. At ang pang-apat po ay bilihin po natin ang mga buy all your necessity in life. Okay? Bilihin po natin ang mga kailangan natin sa ating pagsisimula dyan po sa Pilipinas. Katulad na lang po ng mga necessity po natin sa kusina, sa room, sa loob ng bahay, sa labas ng bahay. Lahat po ng klaseng gamit na kailangan ninyo sa Pilipinas ay bilihin nyo na po. At ipack nyo po at ipadala nyo through shipping po. Dahil po dito sa ibang bansa, mas mura po ang bumili. Mas mura po dito. Hindi po katulad po sa Pilipinas na mahal po ang mga bilihin dyan, okay? So, bilihin nyo na po dito yung mga cheese nyo, yung mga pampalaman nyo sa tinapay, yes, yung pang spaghetti nyo, yung mga gusto nyong pagkain, yes, dito nyo na bilihin lahat. Spices, dito nyo lahat bilihin. Lahat ng klaseng spices, bilihin nyo dito, pack by pack, okay? So, para po yung isang taon nyo, yes, para po kayo makapag-adjust agad. So, meron po kayong mga necessities na nasa bahay nyo na binili nyo na po, okay? So, katulad po ng mga shampoo, sabon, yung mga sabon panlaba, yes, yung mga Sunrox, lahat po ng yun, kailangan nyo na pong bilihin para po sa inyong pagsisimula dyan po sa Pilipinas. Okay, yun po ay isa, yun po ay 4. Okay, at ang pang-5 ay mamuhay po ng payak sa pinipili nyo pong lugar. Kung gusto nyo pong tumira sa city, nasa sa inyo yan, okay? Dapat po angkop
ang inyong pamumuhay. Kung kayo po ay nakatira po sa probinsya, so hindi na po uso yung pag-shopping-shopping. Wala na po kayo mga shopping-shopping. Yung mga nood-nood ng sine, yes, wala na po yun. Yung pagkain-kain po sa mga restaurant, wala po yun, okay? So, kailangan po angkop ang inyong pamumuhay sa gusto nyo po. Okay? Marami pong mga magsi-senior citizen na ang gusto po katahimikan, ang gusto po ay simple or payak. Ang gusto po yung nakapalibot sa kanya ang buong pamilya niya. Yes. Ang oras niya, ay gusto niyang spend or gugulin sa kanyang mga kaanak. Ayan. Kaya po, katulad po ni Kate Extreme Vlogging, na eto po, tayo po ay magpo-for good na, working and living here in Dubai for 22 years. Yes po, 3 years in Qatar, 1 year in Bahrain. So matagal na po tayo nagtatrabaho bilang OFW. Okay. So sa ating pagpo-for good or settling in the Philippines, kailangan po we have all the things that we need to start all over again. Dahil po ang magiging buhay po natin doon sa Pilipinas ay magiging simple. Magsisimula kayo sa payak. Magsisimula kayo sa simpleng buhay. Okay? Katulad ko po, nandito pa lang po ako sa abroad and I'm planning to do my settling in the Philippines in 2025. Yes, in the month of October. Okay? So gusto ko pong mag-spend doon sa Pilipinas ng All Saints Day. Okay, madalaw ko ang pamilya ko sa sementeryo. Yes, mag-held ako ng birthday ko, my 59th birthday, i-held ko sa Pilipinas. Alright, Christmas, nandun ka. New Year, nandun ka. After all the events, kailangan ko na pong tumulak papuntang Bicol dahil po doon ako maninirahan sa tabi ng dagat. Okay, so anong kailangan ko? Excuse me. Ang kailangan ko po ay sasakyan. Nandito pa lang po ako sa Dubai, naghahanap na po ako sa Facebook nang mabibili ko pong sasakyan at kailangan ko po sa kabundukan ng sasakyan dahil po, yes, nasa taas po tayo ng bundok. Wala po tayo sa city. Okay? So, kailangan ko po ng sasakyan. So, hindi ko po kailangan bumili ng sasakyan na mamahalin, nahuhulog-hulugan, dahil po, tapos na tayo sa pamumuhay na yan, nahulog-hulog na yan. We're done already on that, okay? Tapos na po tayo dyan. So, kailangan po natin bumili po ng angkop, yung kaya po ng budget natin. Let's say, 150,000, second hand, okay? 200,000, second hand. Ayan, bilihin nyo kasi kailangan nyo yan sa kabundukan. Okay? So, ayan po. Kaya po, andito pa lang ako. Hindi pa po natatapos ang 2024. Yes, andito na po ang pinaplano ko na lahat. Isa-isa po. Okay? Sa aking pagbubukas po ng negosyo, of course, dito ko na rin po bibilihin lahat ng material na gagamitin ko po sa negosyo ko. Okay? Katulad po ng mga kaserola, yung mga kitchenware, kitchen utensils, yung mga yon. Dito ko lahat bibilhin yon. Okay? Yung mga spices, dito ko rin bibilhin lahat yon. Yes? At yung titirahan ko po sa Pilipinas ay hindi po bungalow, hindi rin po semento. Yung titirahan ko po doon ay simpleng kubo lang. Dahil po ako, mas gusto ko po manirahan sa kubo, gawa po sa anahaw, gawa po sa kawayan, gawa po sa kahoy, yes. At gusto ko po yung simpleng lutuan lang, yung nagluluto ka po sa kahoy, yung nagluluto ka po sa palayok, kaya yung mga ganyan pong eksena. Yan po ang gusto kong pamumuhay dahil po gusto kong balikan ang mga nakaraan, okay? So, hindi po ako yung taong city life, okay? Kahit po alam natin na nasa Dubai po, city life po tayo sa Dubai, hindi po yun ang hinahanap-hanap ko. Mas hinanap-hanap ko po yung buhay na payak, buhay na simple, yung nakapalibot sa akin ng pamilya ko. Nandiyan ako, andyan ang mga kaibigan ko. You don't need to be feeling rich. You don't need to be feeling big. Kailangan lang po maging angkop ang sarili mo sa lugar na iyong titirahan. So, kailangan maging maging plain, okay? Maging simpleng tao ka lang, okay? Alam ng marami na galing ka sa abroad kasi sinabi mo nga, ikaw po ay magsisettle o magpo-for good na kasi goodbye being an OFW, okay? So, ayan po, alam ng tao na galing ka sa abroad. Pero pagdating mo po sa Pilipinas, ipinapakita mo sa kanila na kaya mo pong bumalik sa dati. Kaya mo pong magsimula sa una.
Okay? Dahan-dahan lang. Okay? Hindi mo na kinakailangan na isipin ang mga pinanggalingan mo sa ibang bansa. Okay? Tapos na po tayo mag-disco, tapos na po tayo mag-travel, tapos na po tayo mag-hotel, tapos na po tayo mag-shopping, tapos na po tayo kumain sa labas. Yes? Tapos na po tayo mag-party-party. Tapos na po sa atin lahat yon. Lahat po yun dinaanan na natin. So, bakit kailangan hanapin mo pa yon sa hinaharap mo? Diba, hindi mo nahahanapin yon kasi ang hinaharap mo, ang haharapin mo ngayon, yung pagsisimula mo, yun ang haharapin mo. Yes. Kailangan matuto kang tumayo sa iyong mga paa. Kailangan marunong kang hawakan ng isang negosyo dahil ito po ay pinagpaguran mo. So, kailangan po, hindi po pwedeng ibang tao ang hahawak ng negosyo dahil po, ito pong pera na ginagamit nyo dito ay pera nyo na pinaghirapan nyo po sa ibang bansa. At wag po kayo magtitiwala sa iba na kung ano-ano. Yes, sumali ka dito, sumali ka dyan, sumali ka dyan. Wag po kayo dyan, okay? Baliwalain nyo lahat yun, okay? Para lang bang dead mythology, ganon, okay? Wag nyo po silang pansinin. Gawin nyo po yung gusto nyong pamumuhay, yung matagal na wala po kayo sa Pilipinas, gawin nyo po. Yes. Live to the fullest po. Ganon po. Mag-enjoy kayo. Enjoy your life. Enjoy your seniority. Yes, senior citizen na kayo. Enjoy it po. Yes. Yung mga last memories na yon kailangan po mapunan nyo, mabuon nyo. Okay? Hindi po natin alam kung hanggang kailan tayo. So at least we have everything in our hand. Ayan po. Maraming salamat po at ito ay si Kate Extreme Vlogging. At sa lahat na hindi pa po na nagsusubscribe, please subscribe to my channel. At pakikalembang na yung bell dyan para notification all po para sa inyo. At don't forget to share ang topic na to para po sa mga OFW dahil ito po ay isa pong makakatulong sa kanila. Ayan. Maraming salamat po at God bless everyone.